Mother's heart is unconditional love. Ay! Morning, guys. Parang aputla ng bibig ko. So, guys, today is June 29. Kagigising ko lang. Maaga ako magising, guys, dahil ngayon ang schedule ko for my endoscopy. So, nag-medication ako, guys, ng 1 month. Supposed to be, kung gumaling ako, magre-rest ako ng 15 days. Tapos, i-observe ko kung babalik pa yung aking acid reflux. May heartburn din ako, guys. Kung bumalik pa siya, saka mag-decide si Doc kung kailangan ko ba talaga magpa-endoscopy. So, kaso, guys, sa loob ng isang buwan na medication ko, siguro out of 10, mga 2 lang ko siguro, guys. 2% lang yung, kumbaga, nag-improve sa nararamdaman ko. Ganun pa rin, guys. Walang nagbago. Nahihirapan pa rin ako huminga. Tapos kahit kunti lang yung kinakain ko, parang feeling mo may nakabara dito. Dito, guys, o sa dibdib. Tapos dito sa lalamunan. Tapos minsan, masakit sa dibdib. Yung sinasabi ko, siguro nila na heartburn. Kaya kahapon, nag-check up ako. So, nag-decide na lang kami ni Doc na ituloy na lang yung endoscopy. So, binigyan niya ako dito ng instructions, guys. By 6 AM, kailangan inumin ko na ang aking maintenance na gamot. Yung aking amlodipine, guys. Tsaka yung aking Concor. Vasalat. Yun, guys, yung amlodipine ko, Vasalat. Tapos Concor yung isa. Dalawa yun. 5 mg, 5 mg. Tapos sinahati ko. Tapos sinasabay ko yun iniinom, guys, after breakfast. So, by 6, kailangan inumin ko na yun. Tapos, I have to eat my breakfast 5 AM, guys. Kailangan light breakfast lang. Siguro bread lang ang kakainin ko, guys. Tsaka mag-boil lang ako ng isang itlog. Hindi pwede yung heavy breakfast. Kasi kailangan, siguro syempre malinis yung tiyan. Kasi yung ano, guys, yung ito, guys, sa naintindihan ko lang, guys, yung endoscopy, in-explain din naman ni doktor, ng aking gastroenterologist, na ano yun, guys, parang may camera na ipapasok sa lalamunan ko. Dito dadaan. Diretso sa stomach. Tapos diretso dun sa parang mouth. Pinakaunahan na part ng ating small intestine. Hanggang doon lang yun, guys. May camera yun para makita yung sa loob ng ating stomach. Either may laceration, may mga bacteria, o kailangan nilang kumuha ng specimen for biopsy. Doon yun gagawin lahat, guys. Yun in-explain lahat ni doktor sa akin yung mga risk ng procedure. So, wala naman tayong magawa, guys. Kailangan talaga magpa-endoscopy. By 6 AM, guys, kailangan ko na mag-fasting. No solid, no liquid intakes, kahit tubig, bawal. Tapos by 10 AM, dahil ang schedule ko for endoscopy is 11:30, dapat 10 AM nandun na ako sa hospital. Kailangan ko na magbayad sa admitting para madala ako sa emergency room dahil doon gagawin yung procedure. Hindi naman kailangan i-admit ako, guys. Ano lang to, madali lang. Sabi ni Doc, 5 to 10 minutes para gawin niya yung procedure. Then, after that, syempre, magpapahinga ako. Pag okay na, hindi na nahihilo, hindi sumasakit yung ulo. Basta pag okay na ako, guys, pwede na rin akong lumabas. So, let's hope and pray, guys, na maging okay lang yung result ng biopsy ko. Alam ko may problema sa tiyan ko. Kasi kahit ano, dinagdagan na ni Doc yung dose ng aking gamot. Tinapangan niya. Pero hindi pa rin talaga ako gumaling. So, meaning may problema talaga, guys. And sana, hindi naman malala.
with God's grace guys, magiging okay din ako. Ito lang paraan para magamot din yung nararamdaman ko kasi nahihirapan ako huminga guys, di ako makatulog. Tagal na guys, mahigit na 1 month. Siguro nakikita nyo naman ako dati sa mga vlog ko, medyo mataba ako, 61 kilos ako guys. Ngayon is 56 kilos. So okay lang naman sa akin kasi yung aking ideal weight talaga 55 kilos. Pero medyo lumaki talaga yung pinayat ko guys. Kaya sana magiging okay na ako after endoscopy. Sana masolusyonan na yung problema ko guys. So wala naman imposible sa guys, sa Panginoon. Ito talaga yung pagsubok ngayon na ibinigay niya sa akin, yung challenge sa aking health. So dapat guys talaga kinakabahan din ako guys, pero tumatapang ako pag nag-pray na ako, tumatapang na ako guys. Tsaka pag iniisip ko yung mga anak ko, syempre maliliit pa sila. Dapat alagaan ko sarili ko. Sorry. Kasi wala naman silang makakasama dito sa bahay guys, ako lang. Nasanay sila na nandito ako nag-aalaga sa kanila. So sana everything will be fine. Maraming salamat guys sa pagsama nyo lagi sa akin, sa suporta nyo sa channel ko. Thank you so much. Napakalaking bagay yun guys kasi sa bago pa lang sa channel ko, may ako guys, may anxiety. So nagpapasalamat din ako sa Panginoon na kahit minsan umaatake siya, pero marunong na ako guys. Nakaka-conquer ko na yung anxiety ko. Pero minsan, syempre, pag stress ka, lalo na ngayon, may challenge ako sa health ko, hindi may iwasan. Bumabalik talaga yung anxiety ko. Pero nagiging malakas ako dahil sa aking mga anak. Kailangan yun, guys. So, see you later sa hospital, guys. So guys, gusto ko i-share sa inyo ang maliit na clip na nakuha ko sa aking endoscopy. Nagpapasalamat ako buong puso sa aking doktor, sa mga staff. Dahil sobrang bait nila guys, yung anxiety ko talaga umatake doon sa operating room. Pero nawala. Dahil sila guys, very sila. Parang lahat na yata ng tulong emotionally na ibigay na nila sa akin. Salamat din sa aking doktor na napaka-generous. Na pinayagan niya akong kumuha ng maliit lang na video. So guys, panoorin nyo. Katatapos lang ng aking endoscopy. Siguro alam nyo na kung kasi nakangiti ako. So thank God guys, yung endoscopy ko okay naman siya guys. Yung findings ng doktor, medyo na-inflame lang yung aking stomach. Tapos may mga kunting sugat lang, maliliit lang naman guys, pero wala naman akong bukol, walang polyps, walang bacteria. Tsaka yung aking result ng aking biopsy, negative naman guys. So praise God. Maraming salamat. Kaso lang guys, kailangan ko pa magpa whole abdomen ultrasound.
So, yun na lang guys ang aking gagawin para mas lalong malaman bakit talaga ang yaman-yaman ko sa acid guys. Hindi naman ako kumakain ng mga pero oo nga before guys. Before nang hindi pa talaga ako, wala pa akong dinaramdam na acid reflux. Mahilig din kasi ako kumain ng mga guys, yung mga oily foods. So guys, para mabigyan ko na lang kayo ng kunting kaalaman base lang sa aking experience about acid reflux. Kailangan talaga natin guys kumain sa tamang oras. Napakahalaga yun guys na malamanan ang ating sikmura. Kasi yung nagpapagutom, kasi ako minsan guys pagising ko sa umaga, maglilinis na ako niyan, magliligpit, maglahat na lang, tapos nakakalimutan ko talagang kumain guys. So kailangan kumain tayo sa tamang oras. Kung hindi man maiwasan, bawasan natin yung mga oily foods, tsaka yung mga maaasim guys, iwasan natin. Yung mga din guys, yung mga liquors, bawal din yun, pero di naman ako umiinom. Tsaka yung tea, pinagbabawal din sa akin ng doktor ko. Tea, tsaka lahat ng juices. Lalong-lalo na yung, hindi pala lahat ng juices guys. Yung mga citrus juice. Tsaka yung mga powder lang na tinitimpla guys. Yung nakadagdag din yung sa acid natin. Soft drinks, mga cola guys. Kape, bawal din ang kape. Mga dairy foods, bawal din. So, marami talagang bawal guys. Kailangan lang nating sundin o kung hindi man tayo makaiwas, kumain tayo ng tama lang guys. Pero pag nararamdaman natin talaga na palagi tayong may acid reflux, iwasan na lang talaga natin guys para hindi na lumala yung ating nararamdaman. Kasi ang hirap talaga magkasakit guys. Bukod sa mahal, napakamahal ng aking mga gamot guys. Pa guys, talagang pagka may sakit ka, nadidepress ka talaga. So, nagpapasalamat lang talaga ako na kahit hindi pa kayo ako okay, may mga bago na naman akong medications, pero okay lang guys kasi at least nalaman ko na walang malalang sakit yan sa loob ng aking tiyan. So guys, salamat sa pagsama nyo sa akin. I-update ko na lang kayo guys sa aking whole abdomen ultrasound. At saka guys, may din pala ako guys, may adenomyosis. Sa ko naman yun, sa ovary, sa uterus. So, bigyan ko rin kayo ng update guys kasi kailangan ko din ultrasound. So, mahirap ngayon kahit mahirap ngayon yung tinataha kong daan, strong. Kailangan magpalakas. Dahil kailangan ako ng aking mga anak guys. So hindi na ako magkwento pa tungkol sa aking mga anak kasi pag sila talaga yung weakness ko guys. Hindi ko talaga maiiwasan tutulo talaga yung luha ko. So salamat guys sa lahat ng suporta nyo sa channel ko. Sana ipag-pray nyo ako na everything will be fine. Don't worry, malakas si Mama's Love. So, thank you sa pagsama niyo sa akin, guys. Maraming salamat sa suporta sa channel ko. Lagi nating alalahanin, health is wealth. Kahit medyo mahirap lang yung ating sitwasyon, basta nasa maganda tayong kalusugan, ay wala talaga tayong problema at wala tayong masyadong iniisip. Kasi pag may sakit, mahirap matulog, lahat-lahat mahirap, guys. So, ingatan natin ating kalusugan. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Pakihit na din ng like, pakishare, at saka yung notification bell button. Huwag kalimutan para maging updated kayo sa lahat ng mga bago kong videos. Thank you so much guys. God bless us all.